doon sa Article 4 lang ha, maagang matatapos ng sa Article 4. Hindi natin alam kung yung mga na-save natin na time for Article 4 ay gugugulin naman ng prosecution para doon sa mga ibang artikulo niya. So yung nabawasan tayo ng mga around 6 witnesses yung natanggal. So kung 2 days per witness yung usual na mangyayari, then that's 12 days out of the expected 20 days. So malaki-laking bawas yun doon sa number of days na reality na haharapin sana ng impeachment court kung lahat ng mga testigo ay iuupo. So yung ngayon, yung na-save natin na ilang araw, Mm. can be used for other witnesses, for other articles, or other matters that the court will consider. Katulad na lamang ng oral arguments sa subpoena issuance. So akala natin 1 day lang mareresolba yon, naging 2 days. So yung mga ganon. Kaya nakikita natin dito yung nangyayari talaga in ordinary courts na kahit na meron tayong expectation ng number of days na preference na matapos ang isang trial, hindi natatapos ng kagad-kagad ng tutugma dun sa binilang natin na days dahil na rin sa mga interlocutory na mga motions, sa mga issues at sa yung mga length of questioning and the objections of both parties and also the senator judges. So while we have saved some days now in Article 4, it cannot be said that the whole trial proper will also be shortened because of this 4 day of six witnesses na tinanggal. Kasi nga, pwedeng idagdag naman yung 6 witnesses na yun or other evidence or other matters doon sa mga ibang artikulo.